Amen. So isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa Panginoon sa panibagong umaga na binigay niya po sa atin at isang magandang karangalan po na tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos o mag-aral ng salita ng Diyos ngayong umaga. So muli po, ako po si Brother Robert mula po sa DFC Maranlig sa pangunguna po ng aming Pastor Alex Riquentel. At kami po ay mula sa under po kami ng District 2 sa pangunguna po ng aming pong tagapanguna na si Pastora Baby Masaredo. So good morning muli po, isang magandang umaga po sa mga bagong pasok. Good morning po sa inyong lahat. At bago po ang lahat, tayo po ay saglit na manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa isang magandang umaga na ibinigay niyo po sa amin. Lord, salamat po sa oras na ito at dalangin po namin ang inyong pagsama ng inyong banal na Espiritu. Ini-invite ka po namin, Lord, sa umagang ito na kayo, Panginoon, ang madakila at maluwalhati sa oras na ito. Purihin ka, Panginoon, sa iyo po namin binibigay lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So, muli po, good morning sa atin pong lahat, sa mapagpalang umaga po. Tunay na ang Diyos po ay Diyos ng himala. Amen? So, God is a God of miracle. So, sa buhay po natin, maraming mga bagay ang ginagawa ang Diyos. Mga bagay na imposible sa tingin po natin, pero nagiging posible sa Diyos. Kung babasahin po natin ang aklat ng Old Testament, maraming himala ang ginawa ang Diyos. Isa na dito yung sa panahon nila Moises na nawahi yung dagat. Sa kina Daniel kahit gutom na gutom yung leon is talagang hindi po siya nakain kahit yung mga kaibigan niya hindi po nasunog. At isa pong himala yun na mula sa Panginoon. So kahit sa New Testament, maraming himala ang ginawa ang Diyos. Nagpagaling si Jesus ng may mga sakit, yung mga imposible nang gumaling is gumaling sa Panginoong Jesus. At siya rin po ay bumuhay ng mga patay. At mga imposibleng mga bagay nagiging posible sa ating Panginoon. At ngayong umaga po ay pag-aaralan natin yung unang himala na itala sa Biblia. Ito po ay makikita natin sa aklat ng John chapter 2 verse 1 to 12. Amen? So, basahin po natin John chapter 2, verse 1 to 12. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." Sinabi ng kanyang ina sa naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 2 hanggang 30 galon. Ang mga ito'y nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang banga-banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala sang handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kalwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Amen? So purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. At nakita po natin dito sa verse 1 and 2
na meron pong nagaganap na nakasalan. Andun si Maria, si Jesus, yung kanyang mga alagad, at syempre ang ating Panginoong Jesus dahil siya po ay nandun din. In-invite po siya. At meron pong nangyayaring nung time na yon is may nangyayari pong kasalan o sabihin natin na pwedeng sabing kasayahan o merong isang event sa buhay ng ikinasal. So maaaring ito ay isa pong victory party. At makikita po natin dito sa verse 3 na nagkaroon po sila ng problema. Nagkaroon sila ng kakulangan. Itong alak pong nagkaroon sila ng kakulangan sa inumin sa isang alak. Pero tandaan po natin itong alak pong ito iba dun sa alak natin ngayon. Ito po ay isang special na inumin. So ito po ay galing sa katas ng halaman o sa katas ng ubas. Nung nakita ni Maria na nagkukulang na yung alak, lumapit siya sa ating Panginoong Hesus at sinabi yung kanilang problema na meron po silang kakulangan. At ito po ang tugon ng Panginoong Hesukristo. Ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras. Anong lesson po ang makikita natin dito? Kung gusto po natin maranasan ang miracle na mula sa Panginoon, una, i-invite po natin palagi ang Diyos sa buhay po natin. I-invite po natin palagi ang Diyos sa buhay po natin. Makikita po natin dito sa verse 2, sa binasa po natin, sabi doon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Ibig sabihin po, in-invite ang Panginoong Hesus. Hindi lang po siya basta nagpunta-punta doon o napadaan o naligaw lang doon sa lugar na yun. Kundi siya po ay inanyayahan sa lugar na yun. Sa buhay po natin, i-invite din po natin palagi ang Panginoong Hesus. I-invite po natin palagi ang Panginoong Hesus sa buhay po natin. Kung gusto po natin maranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, sa sarili natin, o kung ano man yung ginagawa natin, kung gusto nating maranasan ang miracle na mula sa Diyos, i-invite po natin palagi ang Panginoon. Ibig sabihin, anyayahan natin palagi ang Panginoon na dapat kasama natin palagi ang Diyos. Kung sa event na yun is about kasalan, victory, or yung kasayahan nga po, pero nakita natin na hindi po nawala ang Panginoong Hesus sa panahon na yun dahil invited po siya. Yun po yung magandang bagay doon na nakita natin. Invited ang Panginoong Hesus. Kasama nila ang Panginoong Hesus sa panahon ng kasalan. Pwede nating sabihin na nakatagumpayan yun o kasayahan. Nakita natin doon sa pinakamahalagang event ng buhay nila, kasama nila ang Panginoong Hesus. Ganon dapat tayo. Hilingin natin palagi ang pagsama ng Panginoong Hesus sa buhay po natin. Alam niyo po, kasi minsan, alam niyo po, minsan, gusto lang natin makasama ang Panginoon sa oras na meron tayong pangangailangan. Meron tayong problema, may pagsubok. Pero pag okay na, ano po nangyayari? Nakakalimutan natin ang Panginoong Hesus. Halimbawa po, may sakit tayo, tapos nung may sakit tayo, talagang naging masipag tayo sa gawain ng Panginoon, naging masigasig, laging nasa simbahan, talagang nagpapagamit sa Panginoon. Pero kapag nung gumaling na, nakakalimutan na ang Diyos. Kapag tagumpay na tayo sa hinihingi natin sa Panginoon, nakakalimutan na po natin. Nakakalimutan na natin o isinasantabi na lang po natin ang Panginoong Hesus. Pero dito sa kasalan na naganap sa lugar ng Kana, hindi nila nakalimutan ang Panginoon na i-invite po siya. Kung ang sumpaan nga daw po ng mga asawa ay sa hirap at ginhawa dapat magkasama, how much more sa Panginoon, dapat sa hirap at ginhawa, kasama natin ang Diyos. Sa success natin sa buhay, sa pagpapala na tinatamasa natin, dapat kasama pa rin natin ang Panginoon. Hindi lang sa hirap ng buhay, hindi lang sa pangangailangan natin, hindi lang sa mahirap na sitwasyon, dapat kasama natin palagi ang Panginoon. Dahil kung kasama natin palagi ang Diyos,
sa lahat ng ginagawa natin, lahat ng sitwasyon, circumstances ng buhay po natin, sure na makakaranas po tayo ng himala mula sa Panginoon. Kaya kapatid, kung gusto mong maranasan ng himala ng Panginoon sa oras na ito, i-invite po natin ang Diyos. Nasamahan tayo sa ating laban. I-invite natin lagi ang Diyos sa buhay po natin. Amen? So lahat ng nakikita po natin dito sa Biblia, lahat ng character, lahat ng character na mababasa natin dito sa Biblia, nagtagumpay po sila dahil kasama nila ang Panginoon. Wala po tayong mababasa sa Biblia na nagtagumpay dahil sa sarili nila. Ang nangyayari pa nga po, kapag sa sarili sila nagtitiwala, sila lang ang lumalaban, bumabagsak po sila at natatalo. Sabi nga po sa Kawikaan 21:30 verse 31, Kawikaan 21 verse 30 to 31, ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan ay di makakatulong kung si Yahweh ay kalaban. Ang kabayo'y naihahanda para sa digmaan, ngunit tanging si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Kung gusto po natin talaga maranasan ang tagumpay, dapat kasama natin palagi ang Diyos. So kung gusto talaga nating maranasan yung tagumpay, kung gusto nating maranasan ang miracle na mula sa Panginoon, dapat kasama natin ang Panginoong Diyos. Amen? Sa hirap at ginhawa, masaya man tayo o hindi, kasama natin ang Diyos. I-invite po natin sa buhay po natin. At ang pangalawa pong nating nakita dito, dapat sabihin natin sa Panginoon kung ano yung kailangan natin. Kung ano yung ating problema, kung ano yung kakulangan natin. Katulad po nung nangyari dun sa ating pong binasa, nung nalaman ni Maria na nagkukulang na ang alak, ito ay agad niyang sinabi sa Panginoong Hesus. Bagamat merong andun yung pag-aalala ni Maria, kilala niya po kung sino ang kanyang lalapitan. Kilala niya kung kanino siya sumagsusumbong. Alam niyo po, sa kasalan, yung syempre pinaghahandaan po natin ito. At siguro yung ilang po sa atin nakaranas ng magpakasal o ikinasal, talagang pinaghahandaan po, minsan taon pa to, na pinaghahandaan. So syempre nung time na yun, prepared po sila. Dito sa atin po mga Pilipino, talagang isa sa yan sa pinaghahandaan, yung kasalan, yung handaan. At ang pinaghahandaan is, sa atin po mga Pilipino, yung pagkain, pag nagkukulang na ang handa, at talagang kinakabahan ang punong abala o kinakabahan mismo yung ikinakasal o yung may birthday. Baka magkulang ng pagkain. So may mga bagay tayong pinaghahandaan sa buhay. Nakaplano po ang lahat pero minsan darating bigla. Nagkakaaberyan, nagkakaproblema na hindi po natin inaasahan. Sa buhay natin, okay na ang lahat. Pero biglang okay yung lahat, smooth, pero biglang hindi may mangganda, merong bagay, merong pangyayari na hindi po natin inaasahan. Kung mangyari man yung mga bagay na yun, alam dapat natin kung saan tayo lalapit. Dapat alam natin kung kanino tayo lalapit. Yun ay sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya dapat sa lahat ng plano natin, lahat ng ginagawa natin, in bad, in good na sitwasyon, i-invite natin palagi ang Panginoong Hesus. Magkaproblema man tayo, may sasalo, may tutulong, yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa Kawikaan 16:3, pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Kapag kasama natin ang Panginoon sa lahat ng gagawin natin, magtatagumpay po tayo. Hindi ibig sabihin na wala tayong may encounter na trial sa mga pagsubok, pero magiging madali ang lahat dahil kasama natin ang Panginoon. Magkaroon man tayo ng kakulangan, problema, iisa lang ang dapat nating malapitan. Iisa lang yung lalapitan natin. Iyon ay ang Diyos na kayang gumawa ng miracle. Dito po sa binasa natin, sa kasalan sa Kana, I'm sure na pinaghandaan po nila yung lahat, pero nagkulang pa rin po, di ba? Nagkaproblema pa rin. Nagkaroon ng kakulangan, pero iisa lang yung nilapitan nila, ang Panginoong Jesucristo. Kung minsan mangyayari, kung saan-saan po tayo lumalapit, kung kani-kanino tayo lumalapit,
Pero dapat unahin natin na lalapitan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa buhay po natin ngayon, saan po tayo nagkukulang? Saan tayo po? Ano yung kakulangan sa sarili po natin, sa buhay natin, kakulangan sa pamilya natin? Saan po tayo nagkukulang? Ito ba ay sa pinansyal? Tandaan po natin, God is a provider. Sa kalusugan ba? God is a healer. Kulang ba tayo sa pagmamahal? Kulang ba tayo sa pansin? O maraming kulang sa atin? Kulang tayo sa kaalaman? Andyan ang Diyos na handang dumamay po sa atin. Handang magbigay sa atin. Sa oras na ito, saang aspeto ng buhay tayo nagkukulang? Ang sabi po sa Mateo 7 verse 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap at ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sadyang talaga pong dapat lumapit lang talaga tayo ay sa Diyos. Amen? Our God is a God of miracle. Ang Diyos natin ay ang Diyos ng himala. Kapag kasama natin ang Diyos, kailanman hindi po tayo ipapahiya. Wala pong pinabayaanan ang Diyos. Walang anak ng Diyos na pinabayaanan po niya. Lahat ay sagot po yan ng Diyos. Dito sa pinag-aralan nating talata, yung mismong kinasal, naranasan ba nila yung kakulangan? Naranasan po nila yung mismong ikinasal na lalaki, dahil yun po yung nabanggit doon na tinawag nung tagapamahala. Naranasan niya po ba yung kakulangan? Naranasan ba nila na ipahiya sila? Hindi po, kasi in-invite nila ang Panginoong Hesus. At kaya dumating man yung problema, dumating man yung kakulangan, solve na po agad. Kasi andun ang Panginoong Diyos na hiningan nila agad ng tulong. Hindi nga nila hiningan pa ng tulong yun. Sinabi lang nila na yung problema, alam na ng Diyos kung anong tulong yung ibibigay niya. Hindi nila naranasan yung kakulangan dahil sa tamang tao sila lumapit. Walang ibang makakagawa ng miracle kundi ang ating Panginoong Hesus lang po. Ang isang bagay na maganda pa po dito, kapag gumawa ng miracle ang Diyos, perfect po. The best. Ang sabi nung tagapamahala, the best yung lasa nung alak. Dapat yun daw yung pinakahuli. Dapat yun yung unang inilalabas. Pero hanggang doon sa huli, the best pa rin. Nung ginawa ng Diyos yung himala, hindi niya sinabi na tikman mo nga kung okay na yung lasa, masarap ba, o wala nang experiment na nangyari. Instant na the best yung miracle ng Diyos. Hindi na kinailangan ng magic o magic sarap. Instant po yung miracle na ginawa ng Diyos. Hindi na niya kailangan mag-experiment. Okay na ba yan? O masarap na ba yung lasa? Hindi po. Sa kanyang salita, doon pa lang, sa kanyang inutos doon sa mga tagapaglingkod, andun na po agad yung himala. The best talaga kapag si Lord ang kumilos. Sabi nga po, silent but amazing yung pagkilos ng Diyos. Pangatlong point po is, kung gusto nating maranasan ng miracle, obey lang po tayo. Sumunod lang po tayo. In verse 5 po, mababasa po natin, ito po ay sinabi ni Maria. Sinabi ng kanyang ina sa mga tagapaglingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So, gawin lang daw po natin kung ano yung sabihin o anong instruction ng Panginoon. Walang ibang ginawa yung tagapaglingkod kundi sumunod lang sa inuutos ng Diyos. Kaya kung gusto natin talagang maranasan yung himala ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos sa mga hinihiling natin, sa buhay natin, sumunod lang po tayo sa Kanya. Sundin natin kung ano yung pinapagawa niya. Sabihin lang natin sa Panginoon kung ano yung kakulangan na meron po tayo, ano yung pangangailangan natin. At siya ang bahalang magbigay ng instruction sa atin kung ano yung gagawin po natin.
Nung sinabi ni Maria na Panginoong Jesus, kulang po ng alak. Ano ang sagot ng Panginoon? In verse 4 po, nabasa po natin kanina, ipaubayan nyo na lang ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking oras. Kaya kung may kahilingan po tayo sa Panginoon sa oras na ito, wag po nating pangunahan ng Diyos sa kanyang gagawin. Sabi niya, alam na niya yung kanyang gagawin. Sabihin lang natin sa kanya ang problema natin. Alam na po niya kung anong solusyon yung ibibigay niya. Alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Nakita din po natin dito na hindi nagproblema yung ikinasal. Yun yung magandang bagay po doon. Hindi po natin nakita na nag-worry o natakot o naranasan nila yung kakulangan. Sabi ko nga, hindi nila naranasan yung mapahiya po sila. Nagkaroon ng problema pero hindi niya ito naramdaman dahil kasama nila ang Panginoon. Minsan sa buhay po natin, na-experience po natin na nagkakaroon tayo ng problema, kakulangan, kabigatan sa buhay. Pero hindi natin nararamdaman. Bakit? Dahil kasama po natin si Lord. Kasama natin si Lord. Siya yung kumikilos. Siya yung gumagawas ng solusyon. Kaya minsan sa buhay po natin, minsan napaka-smooth po ng lahat. Akala natin, minsan inaakala ng iba dahil sa kanyang sarili. Pero tandaan po natin, nagiging smooth ang lahat, nagiging okay ang lahat dahil kasama natin ang Panginoon. Kaya kung gusto po natin sa maranasan ang miracle sa ating pong pinag-aralan ngayong umaga, doon sa binasa po natin, kung gusto po nating maranasan ang miracle mula sa Panginoong Hesus, mula sa Panginoon, una, i-invite po natin palagi sa ating buhay ang ating Panginoon. Invite po natin. Lahat ng gagawin natin dapat kasama ang Panginoon. Sa hirap at ginhawa, sa katagumpayan, kasama dapat natin ang Panginoon. Lahat ng ginagawa. O kahit sabihin natin, lahat ng handaan, dapat kasama ang Panginoon. Sa pamilya natin, sa lahat ng ginagawa natin, in good and bad situation, na meron tayo, or kahit sa trabaho po natin, kung saan man tayo naroon ngayon, ang Panginoong Hesus ay dapat po natin kasama. And sure, may experience natin yung miracle na mula sa Panginoon. At ang pangalawa po, sabihin lang natin sa Kanya yung pangangailangan natin, yung mga kakulangan natin sa buhay natin, yung problema natin, o yung mga, ano yung mga kailangan natin, sabihin lang po natin ay sa Panginoon. Siya lang po ang makakatulong sa atin. Gusto po nating maranasan ng miracle, lumapit po tayo ay sa Panginoon. Huwag kung kani-kanino. At ang pangatlo po, sundin natin yung instruction ng Panginoon. And sure, mararanasan natin yung pagpapala na mula sa Panginoon. Kaya sa oras pong ito, purihin po ang Panginoon. At kung ano man po yung gagawin natin, lalo na ngayong buong araw, i-invite po natin ang Panginoon na samahan po tayo. At ang sigurado po doon, walang napapahiya na anak ng Diyos. Lahat po tayo ay hindi pababayaan ng Diyos pag siya po ang kasama natin. Amen? So, purihin po ang Diyos. At sa bawat isa, salamat po sa inyong pagsama sa pag-aaral ninyong sa salita ng Diyos. At kung gusto po talaga nating maranasan yung pagkilos ng Diyos sa buhay po natin, sa kalagayan natin, sa sitwasyon natin ngayon, lumapit po tayo sa Panginoon. I-invite po natin siya sa sitwasyon na nahihirapan po tayo. Invite po natin siya sa lahat ng sitwasyon ng buhay po natin. Ito man ay masaya at malungkot. Invite po natin ang Panginoon. Amen? So, purihin po ang Diyos sa umagang ito. Samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Manaming Diyos na dakilat makapangyarihan, kami Lord ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, na sa inyong mga salitang amin pong napag-aralan, na Lord, na tanging kayo lang, Panginoon, ang makakagawa ng miracle. Lord, kaya sa oras na ito, Panginoon, anuman yung sitwasyon na mahirap sa buhay namin, anuman, Panginoon, yung kakulangan na meron kami, Lord, kumakatok kami sa inyo, Panginoon. Alam po namin na kayo'y
kami inyong pagbubuksan, Panginoon. Lord, ini-invite namin kayo sa sitwasyon na mahirap. Ini-invite po namin kayo sa sitwasyon ng katagumpayan sa buhay po namin. At patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa buong maghapon, patuloy niyo po kaming samahan. Purihin ka, O Lord God, at patuloy po namin ibinibigay lahat sa iyo, Panginoon, ng pinakamataas at pinadakilang pasasalamat, pagpupuri, Panginoon Diyos. Purihin po kayo sa oras na ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. So muli po, isang magandang umaga po sa inyong lahat at wag po nating kalimutan na i-invite ang Panginoon sa gagawin po natin ngayong maghapon. Purihin po ang Diyos at sa Diyos po ang papuri. Salamat po. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito.